Eto na, hindi ito magugustuhan ng mga Duterte supporters at mismo mga Duterte. Kasi bigla pong nagbago na at di ko alam kung sinasadya o nadulas lang ang pagsasalita sa isang interview nitong si Secretary Boyeng Remulla. Abay, sinabi ba naman na sila daw ay willing na sumuporta, tumulong sa mga testigo laban kay Duterte sa ICC. Wow! Ba't hindi? Inulit ko inamin sa interview ni Boyeng Remulla na sila daw ay willing na, tutulong na sila sa mga testigo laban kay Duterte sa International Criminal Court sa issue ng human rights violation, crime against humanity. Alam niyo kung yung magugunita. Mula nang pumutok ang isyong ito, laging sinasabi ng Malacanang, Office of the President, kasama din ang DOJ Secretary at Department of Justice mismo, hindi makikipag-ugnayan sa ICC dahil hindi na tayo member. Pero mula po nang mahuli at hulihin dahil sa bisa ng warrant of arrest at daladala ng Interpol kung saan member tayo ng Interpol, hindi tayo makakatanggi dyan. Tapos merong Republic Act 9851 nagsasabing i-turn over, dahilan para i-turn over ng Philippine government si Duterte sa ICC. Mula noon, dahan-dahan na pong nagbago. Nung hindi pa na-aresto ang paninindigan, walang coordination na gagawin ng police, law enforcement agency at Office of the President sa ICC. Nagbago na po ngayon yan. Sa akin pong opinion, posibleng ginagawa ngayon ito ng pamahalaan dahil nga po nakita nila na kung hindi na bibigay ng local court o ng ating batas ang hustisya sa mga alleged victim ng tukhang-tukhang ng program ni Duterte at pag-amin na paulit-ulit na siya maraming pinatukhang at marami siyang nasagasaan ng mga panahon yun. Kaya inisip ng gobyerno siguro na nandiyan na sa ICC, suportahan natin ang mga testigo. Habang dito ay iniimbestigahan pa at mabagal ang usod ng kaso. Yan ang malaking pagbabago. Posible rin napiko na. Ulitin ko posible din napiko na ang gobyerno sa walang tigil na paninira noon ng mga Duterte, ng kung sino-sino, lalo na ngayon na napaka-active ng paninira ni Sara Duterte sa Malacanang. Huwag natin kalimutan, Office of the President and Justice Secretary. Lahat ng nasa Executive Department, under yan ng Office of the President. Hindi magsasalita ang isang secretary ng pagbabago sa ganyang mga statement kung yan ay hindi nila napapag-usapan o hindi talaga ito iisang boses o isang idea lang. Yung pag-aming willing na silang tumulong sa testigo, pagbibigay na ng suporta yon. At gusto nilang mabigyan ng hustisya ang mga biktima, mapanagot ang dapat managot, at kasama dyan si Digong Duterte at iba pa. Ayan na po yung major development. After lumabas ang isyong yan, 2 araw na, wala pong denial si Boyeng Remulla. Ibig sabihin, pinangangatawanan. Kaya po, alam nyo, pag nakakakita ko ng balita, hindi ko basta-basta kagad binabalita. Kasi ako po nasa traditional media. Tagal ko na ako sa media. Ilang dekada na Talagang kailangan madinig ko muna. Pagkatapos lumabas yung balita, kailangan pakiramdaman ko ng ilang oras, araw, kailangan. Pag walang denial, walang development, saka ko talaga paninindigan na yun ay balitang ginawa. Wala pong denial Walang pagbawi So, ibig sabihin, ginagawa na nila yan. Kaya good news ito sa mga di umano libu-libong biktima. Kung totoo yung 20 hanggang 30,000 na biktima ng human rights violation ng mga panahong yon under Duterte government, may pag-asa na kayo. Kasi nagsalita na yung Justice Secretary, abogado ng bayan. Yan ang ibig sabihin ng Justice Department, tagapagtanggol ng mamamayan, abogado ng mamamayan. Ayun po yun, ng mga naghahanap ng katarungan. Ayan, okay? So ano yung masasabi dyan, Talagang ang mga balita parang kung ang Pilipinas, 2 lang ang weather, isang tag-ulan at saka isang summer. Sa Pilipinas, all weather, every day. Halos oras-oras
nagbabago ang mga development ng balita. Kaya ating inaabangan itong aking mga channel. Ito yon, MA Pinoy TV, at yung isa pang channel natin, Mike Abe Opinions Channel. Okay? Opinions ang karamihan, interpretation, at atin hong binibigyan ng paliwanag sa abot ng ating kakayanan ang mga nangyayari sa loob at labas ng gobyerno. Kaya malakas ang loob kung talakayin ang lahat kasi hindi naman ako taga-gobyerno. Hindi rin naman ako oposisyon dahil ako ay Pilipino. Bakit ako magiging oposisyon sa aking sariling bayan? Bakit ako magiging oposisyon sa ating gobyerno ay ako'y Pilipino? Dahil ako'y naniniwala ang gobyerno ay mamamayan Pilipino. Bakit tayo magiging oposisyon? Pag tama ang ginagawa, suportahan natin. Pag kamali, di sabihin natin. Ganoon naman talaga. Pag ang Marcos administration kulang at maraming kulang at hindi nagagawa ang dapat gawin, sabihin natin yan. Kaya ang lagi ko sinasabi, dapat mag-file ng kasuhan ng mga anti-Marcos, yung mga cabinet secretary at opisyalis ng gobyerno na lumalabag sa graft in corruption na wala silang immunity. Kasuhan ninyo. Si PBBM, saka lang nyo pwedeng kasuhan kung meron kayong ebidensya after ng kanyang term. Eh kayo kasi puro bintang eh. Corruption daw ganito, bangag daw ang Pangulo, ganun-ganun. Eh wala naman kayong ebidensya. Eh sino mo maniniwala sa inyo? Kayo lang. Sa akin, may nagte-text, oh Mike, anong masasabi mo dyan? Bangag ang ating gobyerno? Eh sabi mo lang yun. Nasaan ang pagpapatunay? Gusto nyo ang presidente pa magpalabas ng ebidensya na siya'y bangag? Aba, sinuswerte kayo. Kayo ang nag-aakusa under the rules of law. Dapat ang nag-aakusa ang nagpapatunay. Hindi ang inaakusahan ang mag-aharap at magbibigay ng ebidensya laban sa kanya. Kalukuhan yun. So lahat na nagpaparatang na korap ang gobyerno, nagpaparatang walang ginagawang gobyerno, maglabas kayo ng resibo, dokumento, hindi panghuhula lang. Hindi paninira lang, hindi speculation lang. Dahil ang speculation ay hindi yan ebidensya. Ang ebidensya, dokumento, base kung talagang totoong dokumento, kung fake na dokumento, made in recto, made ng kakapihang kwentuhan, made ng gawa ng chismisan at marites, wala yun. Kailangan dokumentado. At susuportahan ko yan. Magsumiti kayo sa akin ng mga dokumento na magpapatunay kung ano yung particular na corrupt government official at kasalanan ng gobyerno ito. Bakit hindi natin gagawin topic yan? Pero utusan niyo ako na gawin topic ang mga ganito-ganito na inyong speculation lang. Wala naman kayong pagpapatunay. Abay, kayo lang. Ba't ako maniniwala sa inyo? Hanggat walang pagpapatunay, kayo lang yon. Pero pag may ebidensya kayong matibay, abay, gagamitin ko yan. Wala akong pakialam kahit kanino. Kung kaya niyong pangatawanan ang inyong ebidensya. Kung puro hula-hula, paratang dito, bintang dito, chismis, marites yan. Ayaw ko nun. Hindi ako magpapagamit at hindi ako gagamit ng marites na ebidensya. Chismis. Dahil hindi ako chismoso. Ako ay mamamahayag at political blogger na totoo. Please like, share, subscribe, and follow. Kung hindi pa, ayos.